First of all, let me acknowledge the good intentions, principally of Cebu Governor Gwen Garcia and Speaker Martin Romualdez, who both presided over the launch of the SNB program in Cebu, I think last November 28. But having said that, Sito, I really have concerns about the sustainability of this program. Because first of all, the sourcing of the rice, I think, will be coming from the National Food Authority. So first of all, ang unang question po diyan ay supposed to be kasi ang NFA sa ilalim po ng batas natin ay nakareserba po yung stocks po nila ng bigas para sa mga ilangan po ng ayuda pagdating po ng mga kalamidad. In fact, nakareserba po yan at isa pang issue po dito, Sito, napakanipis pa rin ang reserves, rice reserves ng NFA, kaya baka maubos dito sa mga subsidy programs like that being implemented now by the government of Cebu. So yung isa yung supply. Pangalawa po, yung pricing. Sinabi kasi kanina dun sa news account earlier na ang bibilin po ng Provincial Government of Cebu ang bigas mula sa NFA. As far as I know, Sito, the NFA is buying siguro roughly on a per kilo basis for palay, mga 20 pesos per kilo. Siguro as an example, no? From what sorry Calioni, from what I know, it's now at 22 per kilo. To simplify kasi yung example ko, ginawa ko na lang 20. Kasi may mga deductions for purity and moisture content. So I'm just assuming mga 20 pesos ang average procurement price ng NFA. Ng palay, ang rule of thumb kasi pagdating po sa bigas, ita-times 2 mo yan to get the equivalent price of that palay in rice form. Again, per kilo. So 40 pesos per kilo roughly. Ngayon, kung bibili ng Provincial Government of Cebu ng 25 from NFA, ibig sabihin, NFA will have to shoulder a loss of 15 pesos per kilo. And looking at the number of beneficiaries in Cebu, preliminarily, mga 200,000 yata yung tinatarget na beneficiaries. So 200,000 times 15 pesos loss per kilo. Ang computation ko dyan, Sito, malulugi NFA agad ng 300 million. Engineer, so ano ang effect nito naman sa merkado? Because everything in rice, gumalaw yung kalingkingan, naapektuhan yung ulo eh. Everyone is saying one movement is inflationary or causes depletion of stock. Ano po bang epekto nito? So far wala kami nakikitang effect kasi minimal ito maliit, no. Imagine ano lang ito around 200,000 kilos, no. So maliit na bagay ito kasi 1 million I think sa 5 pesos di ba? So 200,000 kilos. Hindi bags ito Sito, kaya maliit ito, no. Okay. Pero hahanapan ng mga retailer ng bigas ng 20 peso rice. Kung makita mo yung target nila, yung beneficiaries is mga may problema sa hindi ordinaryong bibili So dapat may indigent families. Target family. So, hindi natin nakikitang effect yan. Other LGUs, binibigay na lang yan. Mas matindi pa, no, yung other LGUs. Ibig sabihin, yung binibigay ng other LGUs dito sa Northern Luzon is yung buo, walang bayad. Ito is babayad pa yung consumer ng beneficiaries ng 20 pesos. So, hindi ito attractive din sa mga beneficiaries dahil other province like sa Pangasinan, ang ginagawa niyan is libre. Wala ng 20 pesos. So ito is magbabayad ka pa ng 20 pesos. Yung beneficiaries na bibili, babayad pa ng 20 pesos. So ang sinasabi kasi natin is
yung subsidy ng NFA tsaka itong provincial government, hindi masustain yan, no? Dahil ang NFA in the first place, hindi nakaangkat ng maraming palay.